Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong monthly reading for March 2024. Ayan, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay and pa-follow, like na rin ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. And please like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. And please check out my Shopee. Available ang mga protection and prosperity items, bracelets, zodiac sign bracelets, and many more. Link on the description. And if you're interested sa private reading, lahat ng information nasa description at sa pinned comment, paka-check nyo na lang. Okay, Taurus, let's see what's up with you ngayong March 2024. Wow, Jupiter, abundance. Ang ganda naman. Jupiter is the planet of expansion, good luck, abundance. Ayan. So, nothing to worry for you, Taurus, ngayong March dahil money is coming. Oh, ayan, oh. I also see you celebrating with other people. Maaring marami kang mga ma-achieve na goals ngayong March. Sales mo, yung income mo. Ayan, so there's abundance. And also kung kayo ay nasa agriculture, no, maaring meron kayong magandang ani. Good harvest. You also have the third house, communication. You will be connecting more with a lot of people, new friends, new connections. May mga pag-aaralan din kayo, mga bagong ideas na gusto nyo pang palawakin, palawigin. Ayan, you also have energy ng Pisces, sensitize. So, some of you, meron kayong na-explore na, na spiritual path. Yung iba sa inyo nagkakaroon ng spiritual awakening sa ngayon. So, inaalam nyo kung ano ba talaga, saan kayo mas nagre-resonate when it comes to spiritual teachings. Oo. So, maaring meron kayong mga fina-follow na spiritual leaders or maaring ikaw mismo, nagre-research ka kung saan ka mas makaka-relate when it comes to spiritual teachings. And the Pisces energy is also being creative, no? Yung creativity ninyo mas magiging experimental. So, maaring meron kayong mga susubukang bagong projects na kung saan magagamit nyo yung inyong skill set. Okay? You also have the energy of a lion. Ayan. So, ang lion is about justice. This is also karma, your voice, your strength. Okay? So, yung iba sa inyo, kung meron sa inyong nakagawa ng mali or anybody na merong ginawang masama sa inyo, so you are makukuha mo na yung justice na dine-deserve mo. At makukuha nila yung karma nila. You also have the energy ng isang root. Root is about going back to the basics, no? So, maaring meron kang babalikan na mga nasimulan mo before na hindi mo itinuloy for some reasons. Maaring may mga pumipigil sa'yo before, but now, you realize na, okay, mas may oras at panahon ka na ngayon na ipagpatuloy yan, whatever that is. And the root is about stability. Maaring magkakaroon ka ng financial stability dahil meron kang abundance dito. Kasaganahan ng kaalaman, karunungan, kayamanan, marami pang iba. And mas magiging productive ka rin ngayong March. So, maaring marami kang mga ventures sa career mo, pwede rin sa relationship mo. Mas marami ka ring oras at panahon sa mga mahal mo sa buhay. Your overall energy is the World card. Oy, the World card. Meron kang achievement, certain achievement. Yung iba naman sa inyo, maaring may opportunities na mag-open up sa inyo abroad, international. So, kung kayo ay may business, maaring yung negosyo nyo magiging global na, no? Magkakaroon na kayo ng international clients. Yung iba naman sa inyo, magkakaroon ng trabaho sa ibang bansa, no? Merong nag-open na opportunity for you. And some of you, meron kayong matatapos na chapter sa buhay nyo and is preparing you to a new chapter of your life. You also have the King of Cups energy. Ayan, being more sensitive sa iyong nararamdaman, sa iyong instincts. I think ngayon,
mas nakikinig ka na sa sa pakiramdam mo ngayon. Oo, unlike before, yung iba sa inyo nakikinig sa sinasabi ng iba. Ngayon naman kayo, mas nakikinig na kayo sa nararamdaman nyo, saan kayo dinadala ng inyong instinct, ng inyong intuition. So, your challenge is the 10 of Wands. So, medyo maraming trabaho pagdating ng March. Kailangan lang dyan ma-manage nyo yung time, yung energy ninyo, yung priorities ninyo. You also have the Hermit. So, maaring medyo kukulangin kayo ng oras para sa sarili ninyo ngayong March dahil kayo yung magiging very busy. So, just make sure kahit mga 1-2 oras, no, time for yourself, me time, or yung peaceful time para sa sarili mo, para, to ground yourself. Yung tipong simpleng paglalakad sa park, 'di ba? At ground yourself, yung tipong pwede ring maglalakad ka na nakayapak para i-ground mo yung energies mo. Malaking tulong yun. Or any activities na makakapagpa-relax sa'yo. Kasi maaring maka-experience ka ng stress sa dami ng demand, sa dami ng pressure na may experience mo. So, let's see your opportunity. You have the King of Swords. So, ayun na nga si King of Swords. This is about planning, no? Kaya kailangan maging open ka rin sa mga iba pang strategies kung paano mo mas mamamanage yung oras mo, yung energy mo, yung panahon mo sa maraming bagay na pagkakaabalahan mo ngayong March. You also have the Judgment card. May babaguhin ka sa sarili mo. This is for improvement, no? Babaguhin mo yung gawin mo na tipong kung dati kung ano na lang yung magawa mo, that's it. So, I think ngayon mas magsiset ka ng goals for the day para mas ma-monitor mo kung alin din yung natapos mo, alin yung doon yung ipa-follow up mo pa, para at least you will know kung gaano ka magiging productive for the whole month ng March. And then your blessing, 3 of Swords. Meron ditong blessing in disguise. Sa una madi-disappoint ka, but eventually, this will work for you. For example, meron kang business, tapos meron kang tao na nag-resign, kailangan mo pa naman siya, kung kailan kailangan mo yung serbisyo niya, saka siya nag-resign. Syempre, painful yon, 'di ba? Dahil maapektuhan yung productivity, yung operations ng business mo. Pero, syempre, kailangan mag-move on ka, 'di ba? Maghahanap ka ng bagong tauhan. So, itong bagong tauhan na dumating sa'yo, mas efficient, mas productive. So, kumbaga, blessing in disguise siya na merong umalis kasi may ipapalit pala sa'yo na much, much better. Oo. Kaya, in times of these crisis, kailangan mas patient ka sa sarili mo. Mas patient ka sa pangarap mo, sa mga goals mo. Kasi, hindi naman mawawala yung challenges. Pero after nun, ma-overcome mo yan and marirealize mo na, kaya pala nangyari yon kasi nililid ako sa mas maganda or mas maayos na sitwasyon unlike before. Okay? With the 7 of Pentacles as your blessing, yung mga pinagpaguran mo, mga in-effortan mo, definitely makikita mo agad-agad yung resulta niyan. Oo, kumbaga mararamdaman mo agad na, you are on the right track. Kasi nakikita mo yung epekto, yung resulta nun. Example, nagsimula kang magnegosyo. Tapos, kahit nagsisimula ka pa lang, ine-effortan mo naman talaga. Tapos nakikita mo na may mga customers, nag-i-improve yung sales mo everyday. So, yun, mararamdaman mo agad na nagpi-pay off lahat ng effort mo. Okay? You also have, believe in the impossible. Wow. Happily ever after. So, you have something, you have a story to tell. Meron kang, parang unbelievable experience ngayong March na hindi mo akalain may experience mo. Talagang mai-share mo sa iba na, wow, talagang mukhang impossible pero it's like a miracle. So, meron ditong roadblock. So, I think itong roadblock na to, ito yung tatanggalin mo sa life mo. Oo, like what I mentioned kanina, meron kang mga challenges, that's part of our lives. Pero with Swords and Scales, alam mong mga solusyon dito sa magiging challenges na to. So, 'di ba nga sabi
hindi lang tayo humingi ng mag-ask or mag-pray ng solusyon, but also to pray for the strength na kailangan natin para ma-overcome natin yung mga challenges na yon. So, yun ay may experience mo. Ma-overcome mo yung challenges na yan kasi meron kang wisdom, meron kang knowledge para mapagdesisyonan what's best for your problem, no? Dun sa kinakaharap mong pagsubok. Okay, so that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye.